Isang mapagpalang araw po mga kapatid at nasa devotion number 59 po tayo ngayon sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren Open Doors at ang title po ng ating devotion, Grief Doesn't Have the Last Word. Psalm 73 verse 26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Tayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos. Ang grief po o dalamhati, kalungkutan ay nakakapanghina po ito dahil kapag ito po ay naranasan natin hindi po kaya paliwanag sa salita yung ating naranasan na dalamhati o kalungkutan. Kaya unfair po sa mga nakakaranas po ng dalamhati ang bigyan po natin ng comfort words na nararamdaman ko, nararamdaman mo, dahil kung hindi nyo totoong naranasan po ito ay wag po natin sasabihin yun dahil para lang magbigay ng kaaliwan doon sa nagdadalamhati. Kasi po mahirap po yung mga pinagdaraanan po ng mga nagdadalamhati, yung mga nawalan ng mahal sa buhay, yung mga karamdaman, yung mga problema na wala nang ibang inaasahan kundi talaga yung habag ng ating Panginoon. Minsan ito yung nagiging last resort natin, ang Diyos eh. Kaya sabi po sa Psalm 73:26, kahit daw po'y kato ang lupa natin, yung ating puso, bumigay po ito. But God is the strength, ang Diyos ang ating kalakasan, ang ating puso, ng ating kaluluwa, and my portion forever, na bahagi natin magpakailanman, bahagi sa ating dalamhati, bahagi sa ating buhay na puno ng kalungkutan. Kaya ang mabuting balita po ay God can do something good in your life during these painful seasons. Kasama po ang Diyos natin sa ating pagdadalamhati, sa ating mga kalungkutan. Kaya ang una pong ginagawa ng Diyos pag nakaranas po tayo ng mga grief, ng mga dalamhati at kalungkutan sa ating buhay ay kakaroon po tayo ng nakukuha ng Diyos ang ating atensyon na ma-renew yung ating focus. Isa na out of focus po tayo dahil wala tayong problema, maayos ang lahat ng takbo ng ating buhay. Pero kapag naranasan na po natin grief sa ating buhay, ay naghahanap po tayo ng venue na may makakapitan na na matatag at maaasahan at pwedeng pagkatiwalaan, yung hindi nagbabago at walang iba kundi ang Panginoon. Sabi nga po ng awit, Christ is the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. So sa Diyos po tayo kumakapit pag tayo nagigipit. Pero pag hindi naman tayo nagigipit, minsan na out of focus po tayo, nalilibang tayo sa sanlibutan, nakikiuso tayo kahit masama, ginagawa rin natin yung ginagawa ng sanlibutan. Pero pag naranasan na natin grip, doon tayo naghahanap na ng makakapitan na makakatulong po sa atin at walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya yung Diyos po ay nagpapaalala sa atin higit doon sa sitwasyon na mayroon tayong mga pagsubok. God also uses grief to build your trust. Yun din yung pangalawang purpose bakit pag naranasan po natin ito at pinapahintulot ng Diyos ay para mabuo o magkaroon tayo ng tiwala sa ating Panginoon. To bring good out of bad, yung mga bagay na masama ay kayang i-convert po yan ng Panginoon sa mabuting bagay. Kaya if you seen the sorrow, gladness once, and you look for Him to do it again and again, you put your hope in God. Kaya pag naranasan po natin pagtulong ng Panginoon sa gitna ng ating mga dalamhati, ay parang lalo tayong nagtitiwala dahil naranasan natin na niligtas tayo ng Panginoon sa mga sorrow natin at nagiging ministry po natin ito. Nakakatulong tayo sa mga tao na may mga problema katulad po natin. Naging kaaliwan po tayo ng ating kapwa at ginagamit po ito ng Diyos para gamitin po tayo sa iba. Not only does grief help you focus on God and trust in His promises, it prepares you for eternity. At mahalaga po ito, yung grief po natin pinapaalala sa atin na yung life is a struggle at
dito sa buhay po na 'to ay talagang struggle is real, may mga karamdaman, may mga pagsubok, may mga dalamhati, may mga pag-iyak, may mga pagkakasakit. Kaya pinapaalala sa atin ng Diyos na 'pag tayo dumadaan sa grief, sa kalungkutan, sa dalamhati ay merong eternity na kung saan wala na pong pagluha do'n, papahirin na ang iyong luha at wala ng dalamhati, wala ng kalungkutan dahil sa piling, sa presence po ng Diyos ay merong kagalakan. Sabi nga po, sorrow may come for the night, but joy comes in the morning, and it will last. Yan po yung sabi ng Bible. Kaya magpasalamat po tayo kung meron tayong dalamhati. Hindi po ito normal. Kaya tayo abnormal po, above na normal dahil pag naranasan po natin opportunity ito para ma-refocus po tayo, magkaroon tayo ng build yung trust natin sa Panginoon at ma-remind tayo tungkol sa eternity. Ito po yung tatlong mahalagang bagay pag naranasan po natin grief. Dahil God has eternity in heaven waiting for you. Nasa atin po yung huling halakak. Grief doesn't have the last word. Ang Panginoon ang may huling salita at ang salita niya hindi ka naiiwan, di pababayaan man. At kung matapos man ang buhay natin dahil sa dalamhati, sa karamdaman o sa anumang paraan, at tinanggap mo naman si Jesus, panalo ka pa rin. Winner ka pa rin dahil nasa atin ang huling salita, yung last word ni Lord. Nasa atin po yan. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Huwag manatiling malungkot sa gitna ng pagsubok, kundi lalo magtiwala sa ating Panginoon.